Pagkakataong ito, tatalakayin po natin itong pangyayari kung saan ang kasama ni Bro Jared, si Bro GV, ay inanyayahang magtanong doon sa Iglesia ni Cristo. Pero ang resulta ay ah, ang sagot umano'y kamao. Ito ang pahayag ni Pastor James ng Baptist. Kumampi si Pastor James dahil sa ginagawa nitong kaanib ng INC. Ang ating mga kapatid na mga apologists na sila Bro Jared at si Bro GB ng medical certificate dahil nga doon sa report na talagang itong mga membro ng iglesia na tinatag ni Felix Manalo 1914 ay naipit po sa diskusyon. At ang sabi sa ulat ay maraming saksi ito. Sapagkat nung natanong ni Brother JB tungkol sa Pilipos 2, 5 at 6, kung sino ang Diyos na nagkatawang tao, no? Hindi nakasagot itong ministro na tulala ng 10 segundo. Doon na nag-umpisa yung panghaharas. At yun na nga, no? Na sinampal o sinuntok. Grabe talaga, no? May napaulat na pananakit kay Bro GV. Itong pananakit na ito ni Bro GB, mga kapatid, ay patunay na may mga individual talaga ng kaanib sa Iglesia Tatag ni Felix Manalo na hindi kayang humarap, lalo na sa mabigat na tanong dahil nauwi talaga sa dahas at pananakit. Mga kapatid, ito'y seryosong isyu kaugnay sa pananagutan at asal. Ngunit ang ginagawang dahas o pananakit laban sa nagtanong na ayon kay Pastor James at Bro Jared, iniimbitahan para magtanong. Pero ang resulta, sinaktan. Kaya nagpabarangay at kumuha na ng medical certificate sila kanina. So, itong ginawang dahas na ito laban sa nagtanong ay naglarawan mismo sa inaniban nilang siktang tatag ni Felix Manalo. Ano bang ginawa ng ministro na tinanong, di ba niya nakita na sinaktan yung nagtanong? So, ibig sabihin mga kapatid, kung itong pangyayaring ito, delikado pala pag maimbita ka at magtanong, lalo na kung mahirapan ang ministro sa pagsagot sa naturang tanong. Ano ba yung tanong? Ang tanong sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 6, sino ang tinutukoy na Diyos na nagkatawang tao? At yun daw ang dahilan kung bakit sinaktan si Bro GV. Kung gayon, ibig sabihin, mas delikado pa kung sinaktan, delikado pa ang INC ikumpara sa Islam. Dahil walang napaulat na ganitong pangyayari sa Islam. Meron na tayong iba't ibang mga karanasan sa Islam pero wala talagang nangyaring ganyan, no? Eto, pakinggan natin ang pahayag nila. Kaya pananalo tayo sa ganyan. Hello mga kapatid, tayo ngayon kasama na si Bro James ng OBFP, no? Ayun. At si kapatid na JB. At nandito tayo ngayon sa ospital ng Binyan dahil tayo ay magpapamedical, kapatid na James, ano? Oo, dito po kami ngayon sa center, sa Bayanan, sa Binyan, sorry. Kukuha lang po ang ating mga kapatid na mga apologists na sila Bro Jared at si Bro GB ng medical certificate dahil nga doon sa report na talagang itong mga membro ng iglesia na tinatag ni Felix Manalo 1914 ay naipit po sa diskusyon. At ang sabi sa ulat ay maraming saksi ito.
Sapagkat nung natanong ni Brother JB tungkol sa Pilipos 2, 5 at 6, kung sino ang Diyos na nagkatawang tao, no? Hindi daw nakasagot, hindi nakasagot itong ministro na tulala ng 10 segundo. Doon na nag-umpisa yung panghaharas. At yun na nga, no? Sinampal o sinuntok ating kaibigan, kapatid natin ng membro ng iglesia na tinatag ni Felix Manalo. At hindi lamang yun, meron pang video na kung saan ay recorded din yung isang assault attempt. Nakuha na ng clip at ito po ay nasubmit na sa barangay doon sa malapit sa lugar doon sa At maliban na nagpa-medical legal sila, so pinatawag na umano sa barangay. At itong resulta ng pinatawag sa barangay. binyan. Kaya pumapanig naman yung kakulang barangay doon sa side natin, ng ating mga kapatid. At itong mga iglesia ni Manalo abay todo deny na doon sa kanilang ginawa sapagkat sila naman ay nag-anyaya na papasukin itong ating mga kaibigan, mga kapatid nating Kristiyano. Yung pala, gagawa ng mga bagay na alam niyo yun, parang wala talagang hindi talaga sa Diyos yung kanilang ugali Oh, yung ganyan na pananakit sa nagtanong, sa Diyos ba yan? Ha? Maling-mali talaga yan. Kahit pa sa moral, sa lohika, sa batas dito sa lupa at sa batas ng Diyos. Kung may nagtanong mga kapatid, lalo na kung maayos yung tanong, kaya dapat sagutin ng mabuti gamit ang banal na kasulatan. So ang tamang tugon ay, kung nahirapan man sa tanong, dahil naipit, aaminin na hindi sigurado. Pwedeng humingi ng oras para magsaliksik at ipagpatuloy yung usapan. Diba? Yun ay humility. Pero iba ang nangyari. Dahil batay sa pahayag mismo ni Bro Jared at pahayag ni Pastor James dito, sinaktan si Bro JV. At tandaan natin, ang pananakit ay hindi kailanman tamang sagot sa tanong. Iyan ay malinaw na sinyalis mga kapatid ng kawalang argumento. Ibig sabihin, naging emosyonal na dahil naubusan ng argumento sa naturang talakayan. So, kahit anong talakayan, panrelihiyoso man o pang akademiko mga kapatid, ang lakas ng panig ay nasusukat yan sa katwiran, hindi sa kamao. So kapag nauwi sa pananakit, malinaw na natapos ang talakayan at nagsimula yung pangyayari na pang-aabuso, di ba? So, ang tanong ay sinagot ng katotohanan dapat. Ang kahinaan sa argumento ay hindi tinatakpan ng pananakit o dahas. Ang pananakit ay hindi iyan katibayan na ikay panalo. Yon ang sinyalis na ikaw ay talo. Diba? Okay, tuloy natin sila. no? Kaya yun po yung rason na nandito po ang ating mga kapatid para kumuha po ng certificate para ma-submit doon sa police report para panagutan itong mga kaanib ng iglesia tinatag ni Manalo. Nakita naman ho ninyo, kwento lang ho namin doon sa barangay yung pag-uusap po doon kasi sila po'y tinawag, natawag ho sila. Abay, ang sama ho ng bungad pagdating sa loob. Kung ano-ano man ang pinagsasabi sa loob, hindi ginagalang yung mismong chairman doon. Gusto pang mispiskahin yung cellphone natin, Oo. Sabi ko na lang, pakinggan na lang ninyo yung head ng barangay, huwag kayong magsalita, hayaan ninyo kayo ang ayusin. Ipaningaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Mga bastos naman, umalis. Kaya nanghingi lang man po kami doon sa barangay ng protection at security.
na walang dapat magbanta sa kanila kasi kung may mangyari sa kahit sino man sa dalawa nating mga kaibigan, walang ibang suspect dito kundi yung mga iglesia na kaanib ng tinatag ni Manalo noong 1914. Ako po ay hindi po ako Roman Catholic particular, ako po ay isang Baptist pero sinusuportahan ko po ang layunin ng ating mga kapatid nito kasi tayo po ay naniniwala sa fundamentals ng Trinity at ng Bible at ng Christian faith. Oh, yun. Sumusuporta si Pastor James dahil sa pangyayari, mga kapatid. Ang pananampal ay hindi kailanman katibayan yan ng katotohanan. Bagkus, madalas itong palatandaan ng pagkatalo sa katuwiran. Bakit may nanampal kapag hirap sagutin ang tanong? Posible, una, naubusan ng katuwiran. Kaya emosyon ang ipinalabas kapag ang tanong, malinaw naman yon, sino ang tinutukoy na Diyos na nagkatawang tao sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 6. Napaka-biblikal at kategorikal yung tanong, mga kapatid. Pero, ang problema, sinagot sa dahas. Ibig sabihin, di kinaya ang tanong, kaya dinaan na lang sa dahas. So, yun ay against talaga sa aral ng ating Panginoon Jesucristo, di ba? Kahit nga si San Pedro, ano sabi niya? Dapat sagutin ang katanungan na may pakumbaba sa loob. Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 16. Ang pananampal, mga kapatid, ay madalas na reaksyon ng napahiya. Hindi ito makadiyos at tahasang salungat talaga sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo hindi nanampal kahit hinahamak siya. Hindi siya nanakit kahit inuusig siya. Sumagot siya ng katotohanan kahit mahirap tanggapin. Kaya kapag karahasan ang sagot sa tanong, malinaw na wala diyan ang espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mag-ingat talaga, mga kapatid, tuloy natin. No? Kami po ay magkasangga doon sa layunin na banggain ang maling aral ng Iglesia ni Cristo na tinatag ni Felix Manalo. Kaya mag-a-update na naman po, no, ang mga susunod na hakbang. Ipanalangin po ninyo na ingatan ng ating mga kapatid. Sila ay gamitin pa sa pagtindig sa pananampalataya na kanilang tinitindigan. At wag nawasan silang magawa ng kung anumang kasamaan itong mga kaanib ng iglesia na tinatag ni Felix Manalo. At meron pa kami nakausap doon sa aming paglalakad, may isang diakono na mabait naman, saksi din sa pangyayari. Yun na may pumapanig din sa side ng ating mga kapatid kasi yun ay honest, nakita talaga kung anong nangyari. Sila si diakono ba, bro? Pangulong Diakono yun. Pangulong diakono ay pumapanig sa ating mga kapatid kasi talagang nakita niya, nasaksihan niya na talagang agresibo itong hakbang nitong mga ilang membro doon. No? Kaya kung magkakasuman sila, magpapail man sila ng kung ano ng mga kalokohan nila, mga bluff nila, hindi naman sila mananalo kasi meron tayong batayan, may evidence, may video, may mga witnesses na magpapatunay na talagang agresibo nang aassault itong mga membro ng Iglesia ni Manalo. No? Kaya hindi po nila magagawang magpaikot dito, kung ano naman magagawin nila mga manipulation dito. Mapapahiya ho sila kasi nasa panig natin ang katot. So, mga kapatid, yung pananakit ay nagpakita lamang na delikado pala na pupunta sa paanyaya kung nagpaanyaya sila na magtanong. Ito'y malinaw na taktika para patahimikin yung tanong kapag
mahirap sagutin. Diba? Okay, tuloy natin. Sa atin ng talagang totoong kung ano talagang nangyari at anong ginawa nila sa ating mga kapatid na depensador ng pananampalatayang Katoliko. Ako ay bumaback up lamang sapagkat sa darating na February 14 ay may debate po si Brother Jared kay President Dasan at ako po isusuporta ho doon. No? Panalangin po ninyo na ingatan po ang ating mga kapatid at maging maganda resulta ng debate at siyempre maraming magbalik Kristiyano at hindi magbalik Islam kasi yung kanilang balik Islam eme lang ho yun, joke lang ho yun dati ng mga Muslim yun, pinagbabalik Islam na nila, pinasyashahada Muslim naman talaga yun pero sa debate na to, nawa maraming mga magbalik Kristiyano pamamagitan ng debate na harapin ni Jared, round 2 gustong bumawi ni Indasan kasi natalo ko na si Indasan noong 2023 doon sa San Pedro Laguna, no? Ang aking parang kinahon ko na. Si Jared naman pinulbos na. Kumbaga, nilibing lalo, no? Doon sa naging debate. Pero ngayon lalong patutunayan, lalong titindigan ng paksa, no? Patutunayan si Kristo ay Diyos. Ngayon kung si Rasil Indasan pupunta sa Trinity, abay mag-o-object kami. Kasi wala na sa topic yun. Wala sa tema yung Wala sa Trinity. Trinity. Kaya mahihirapan sa dito. Panoorin nyo, abangan ho ninyo, no? Napaka magandang debate yung mangyayari dito. At sinisiguro namin, siyempre, mananalo ang nasa panig ng katotohanan, no? Jared. Ayun. Okay, salamat kay Bro James. Ito naman si kapatid na JB. Kapatid JB, ano yung ginawa sa'yo nung isang members ng Iglesia ni Cristo? Nanampal bro. Sinampal ka. Tapos meron yung tayong evidences na assault yun, bro, no? Oo. Yung- Isang assault. Sabi natin assault yun. Kasi, Physical assault. ginablot bigla yung cellphone. Ito nga mga kapatid, nung pagkasampal sa akin tumama yung ulo ko dun sa Ngayon naman, okay naman yung, tenga. medyo hindi bro okay. Medyo bingi-bingi ang tenga ni kapatid na JB ngayon sapagkat napalakas yata yung untog niya nung siya ay sinampigan nung miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kaya yan po ang nangyari sa kanya ngayon, mga kapatid. And sabi ni Bro Rosby, shoutout daw. Ay, Bro Rosby, shout out. Binabakapan ko lang nating mga kapatid na Katolik dito. Hindi nyo ko kalaban, ha? Ako'y kakampi ninyo. Tandaan ninyo yan. Tayo ay may pag-uusap, may differences, pero napag-uusapan nyo within the family. Pero ganun pa man, no? Layunin natin ngayon sa ngayon ay mapanagot ang mga membro ng Iglesia Tinatag ni Manalo Dun sa na ginawa nila. agresibo na talaga makikita ang pagkakulto at pagka-demonic ng kanilang ugali sapagkat hindi sa Diyos, hindi tinatag ng Panginoong Jesucristo. Ayun. Yun po yun, no? Kaya yung ugali nila, hindi yung ugaling Kristiyano talaga. Ay, talaga naman. Dahil yun ang Talaga inaano nila. naman. O yan, kapatid JB, kamusta naman? Maaari mo bang ikwento yung Yung pangyayari. Ikaw ba talaga kasi ako ay nasa labas ng gate noon at ikaw naman ay nasa loob, gaya nga ng inimbitahan ka ni Redan, Bagamat ako ang nasa blatter, nilagyan pa ng AKA JB. Okay. Sa akin talaga nagagalit kahit si Bro JB ang Kaya nga. Ano nangyari no? Pinapasok ko ba talaga o trespassing? Pinapasok talaga ako bro. Una ganito sinundan ko si Brad Redan kasi dodoktrinahan daw Tapos ayoko pa samahin ni Brad Redan Tapos pinasama ako nung isa nilang miyembro. Yung babae. Babae. Sama ka na. Sige na, sama ka na. Pinilit pa ako Napilitan na din si Brad Redan na Sumama ka. Sama ka na din bro. Yun. Pasok ako nun, tapos tinawag kita nun No? Kasi baka may kung anong gawin sa akin na magtatanong ako sa kanya. At yun nga, meron niyang ginawa. Yan bro, meron. Ayun. Ngayon, okay naman yung saan ba ang tumama dyan, kapatid na JB? Banda dito bro Dyan, saan ka sinampal? Dito. Dyan, tapos tumama sa gate. Nakita ko yun, nakita ko yun nandun ako, lapit na lapit Kaya nga medyo nataranta ako nun At saka sa tingin ko yung pagsampal noon, parang pasikreto Talikod, patraidor. Patraidor. Pero nakaharap ka nun. Oo bro. Grabe. Bale, inaano ko nun, Nakukuyog ka na kasi. tinutulak ako palabas ng Tinutulak ka na. Tapos, meron sa likod na, anong pangalan nun? Para scan. Anong pangalan nun? Yung sumampal? Mahaga sila sa boy. Sige. Huwag na natin pangalanan muna, pero kilala natin yun. Kaya nasa likod siya, bigla akong sinampal. Sinampal ka. Doon na nalabo yung paningin ko, Brad. Tapos yung tenga mo, nagpantig. Bumunot ako ng cellphone.
Binidyohan mo na. Inopen ko yung video. Ibig Gusto ko sabihin, mag-video. nung nandun ka sa doktrina nila, wala talagang purposes na pagbibideo nun. Oo, bro. At yun ang pinapalabas nila, purposes daw natin mag-video, gawa ng content. Hindi. Kasi nandun yung kasama natin para maliwanagan dahil yun naman ang tungkulin nating mga Kristiyano, di ba? Saka, Sumuko. ang sabi pa nga, nag-i-invite naman sila. Oo. Invite naman. Hindi trespassing ito mga kapatid no? Hindi ito trespassing kasi inimbitahan ho sila. Nagkaroon ng tanungan. Hindi nakasagot. Doon nag-umpisa ang Gulo. pangaras Oo, at panggugulo. pangaras. Na kung saan, dinideny na nila, pagdating sa barangay, dinideny nila na hindi daw in-invite. Alam naman natin na mga delikado yung ngayon. Bakit naman kayo susugod sa mga yan? Alam naman natin yung mga, mga ano yan, mga yan Parang mga aswang yan Hindi ko naman nila lahat, pero parang mga aswang. Bakit isusugod? May mga utak naman tayo Ibig sabihin, tayo ay inimbitahan talaga. Sila inimbitahan. Yan pa nga ako ng ministro, Brad tanong ka. Ibig sabihin, meron namang palang authority makapagtanong ka doon sapagkat gisulti sa ministro. Sinabi ng ministro. Bumalik ako nung bro, na narinig mo yan Anong sekta mo? Ang pangalan mo? Wala JB po, sabi ko. Ibig sabihin, there is a authorization. May Biblia ka second na. Tinanong pa ako Ano salin ng Biblia ang gamit mo? Ano po, dating Biblia. Para kompleto, no? Kasi may tanong ka ba? Ayan, hello bro Jordan, ako bahala sa'yo. Turo mo sa akin, sagot kita sa gastos. Ayun. Sige bro Jordan, mag-PM ka sa akin at maganda maasikaso kasi natin ito kasi talagang banta sa buhay namin ito, lalo na't lapit lang sa bahay namin. At kanina nga, may mga opisyal ng barangay, hinaras na tayo no? Mismo yung chairman doon sa si Sir Larry kasi yon. Hindi nila nirespeto. Kaya ako naman, sabi ko, makinig kayo kay Sir Larry. Siya ang mag-aayos sa inyo. Huwag kayong mag-mawawan dito. Napaka-agresibo. Ngayon, nagpaalam doon sa barangay chairman, biglang lumabas, talagang pinapakita nila kahit sa otoridad, wala silang respeto. Basta't ma-push lamang yung sa kanila. Basta ma-manipulate lang nila, katarantaduhan ng kanilang ugali, Basta sabi ko katarantaduhan, bakit po? Kasi nga, unang-una, wala silang pag-ibig sa kapwa. Ayaw nila For the sake of the religion, handa silang manakit. Hindi ganyan ang sa Diyos. Alam naman natin yan mga kapatid sa history, ang mga Kristyano, hindi ganun kapulpul. Oo. O sa kanila lang yun, relihiyon lang nila yung maraming kaso na ganun sila. Alam na natin yan, hindi na bago At sa magaling rin sila sa pambabaliktad, kapatid na Magaling James. sila sa pambabaliktad. At ganun ang ginagawa sa amin ngayon dito sa ating Oo. 70 viewers. At Pero hindi tatalab yan, Bro Jared. Kasi matatalino tayo Lalo meron na mga tayong Katoliko, evidences. Mga Protestante at iba pang mga naniniwala sa Trinidad na talagang naninindigan sa Bible, Oo. ay hindi naman tayo tatanga-tanga din. Lalaban tayo. we are not lack in evidences. Sila ang lack in evidences. Lacks of evidence sila. Pero tayo, sa ating panig, nasa atin po yung evidence. Kaya wala pong natatakot. Sige, Yan, bahagi mga kapatid, si Pastor James at sila si Bro Jared at Bro GV, no? So, ang pangyayaring ito ay nagmukha tuloy na delikado ang pagpunta sa imbitasyon. Delikado ang pagtanong, lalo na kung mahirap o critical yung tanong. Dahil may posibilidad na harapin ka hindi ng paliwanag, kundi ng pananakit. So, nagpamediko legal na sila at nagpa-barangay, no? So, sa isang malusog na talakayang panrelihiyon, mga mahal na kapatid, ang tanong dapat ay sinagot batay sa katotohanan at batay sa banal na kasulatan, hindi sa pamamagitan ng pananakit o pananampal. Dahil ang katotohanan ay kayang ipagtanggol sa pamamagitan ng katuwiran kung ikaw ay nasa katotohanan, hindi sa dahas. Ang imbitasyon ay dapat ligtas. Lalo na kung ito'y para sa pag-aaral ng doktrina. Di ba? Ngayon, ano ba yung tanong? Ang tanong ay, sino ang tinutukoy Diyos sa Filipos 2:5-6 na nagkatawang tao? Yon. Dahil alam naman natin, kilala ang INC mula pa noon na
sila'y hindi naniniwala na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos. Isang tanong pa, kapatid na Arnel, paano ninyo patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Ang nagtanong po si Leonardo Ruco. Yan. Ang kanilang doktrina, si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. So, pero ayaw nila maniwala na si Kristo ay tao lamang. Hindi daw umano tao lamang. Basta para sa kanila, si Kristo ay tao, hindi kapantay ng Diyos. Yon ang opisyal na doktrina sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, mga kapatid. Pero hindi yan umaayon dahil sila'y iskriptura. Kung tingnan natin ang banal na kasulatan, hindi yan umaayon sa malinaw na turo na mabasa natin sa banal na kasulatan. Bakit? Balikan natin ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 6. Si Kristo Jesus, malinaw diyan na bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaaring isang pag-agaw ang pagiging kapantay ng Diyos. So kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi kapantay ng Diyos, bakit malinaw ang sinabi sa naturang sa banal na kasulatan, Filipos 2, 5, 6, mga kapatid, na siya'y nasaan yung Diyos. So nasaan yung Diyos? Ang punto ng talata, meron siyang pagkakabantay sa Diyos. Ngunit, kusang loob niya itong ibinaba, hindi dahil kulang siya sa pagka-Diyos. Yeah? So, kung tao lang si Kristo para sa INC, mga kapatid, may malaking problema diyan para sa mga INC. Ano? Una, kung tao siya, hindi siya pwedeng sambahin dahil Diyos lang ang dapat sambahin. Alam nila yan. Pero sinamba ang ating Panginoon Jesucristo ayon sa San Mateo Kapitulo 14, versikulo 33. Hindi siya pwedeng magpatawad ng kasalanan. Pero ginawa yan ng ating Panginoon Jesucristo ayon sa San Marcos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 7. Hindi siya pwedeng tawaging Diyos ng Ama. Mismo sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Na malinaw ang sinabi diyan tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. So, ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Tunay na Diyos na nagkatawang tao. Si Kristo ay tunay na Diyos kapantay ng Ama. Hindi niya ipinagpilitan, mga kapatid, ang kaniyang kapantayan. Ito ang diwa sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 6. Ang pagtanggi sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi yan Kristyanismo. Kundi, balik yan sa aral noon ng Arianismo. Ngayon, isa sa mga batayan, bakit hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo? Ng Hasmin Street, Batasan Hills, Quezon City. Itong katanungan ito, kapatid na Arnel, na paano natin patutunayan si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. Ang pagkilala po ng Iglesia ni Kristo, mga mahal po namin mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. At ang ating Panginoon Jesucristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Yan. Isa sa mga talata na ginagamit nila na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos, hindi kapantay ng Diyos, dahil Mateo 3:17, siya ay anak ng Diyos. At maling konklusyon ito, mga kapatid. Dahil ang pagiging anak ng Diyos ay hindi yan nangangahulugan ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Alam niyo sa Biblia,
ang tawag na anak ng Diyos kay Jesus ay tumutukoy ng kanyang kalikasan. Hindi sa pagiging mas mababa o hiwalay o ibang pagka-Diyos sa Ama. Anak ng Diyos, kapantay ng Diyos mismo, mga kapatid. Bakit? Sa kultura ng mga Hudyo, alam nyo, ang pagiging anak ay nangangahulugang pareho ang likas na kalagayan. Patunay, tingnan niyo ang reaksyon ng mga Hudyo sa San Juan Kapitulo 5:18. Diba? Anong sabi niya? Ginawa niyang kapantay ang kanyang sarili sa Diyos. So ang mga Hudyo mismo ang nakaunawa kapag sinabi ng ating Panginoon Hesus na siya ay anak ng Diyos. Inaangkin niya ang pagka-Diyos. So tahasang tinatawag na Diyos si Jesus sa banal na kasulatan. Hindi lang pahiwatig. Direktahan talaga, mga kapatid. Kaya nagtaka tayo bakit hindi yan matanggap ni Felix Manalo.